Hi, magandang araw sa lahat muli. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ito po ang iyong lingkod muli, si Marian Saldi Ukon. Sa araw na ito, ating pagtuunan ng pansin ang ating programa. Ang pamagat po ay pertaining po sa mga 6 na mga kasagutan na kinakailangan nating sagutin. Itong mga kasagutan na ito raw ang mga nagpapatunay, ika nga, sabi ng ating ibang mga kapatid, na nagpapatunay daw na si Kristo ay hindi Diyos. Nako, delikado yan. Kailangan sagutin natin itong mga katanungan na ito. Pero bago tayo mag-umpisa, mga kaibigan, magdasal muna tayo sandali. At higit sa lahat, ipagdasal din natin ang ating Pope Emeritus Benedicto XVI, kasi ayon mga kaibigan sa balita natin, ang ating mahal na Santo Papa Pope Benedicto XVI ay nagkakaroon po ng malubhang karamdaman. Ito po ang sabi ni His Eminence Archbishop George Ganswin, ang kanyang prefect of the Papal House and personal secretary of Pope Emeritus Benedict XVI, na malubha daw ang damdamin ng ating mahal na Emeritus na Santo Papa. Una, hindi na siya makakalakad kung siya lang mag-isa, at kailangan pa rin ang kanyang gabay. At saka, dahilan sa kanyang dinaramdam ngayon, ay hindi na siya makapagpatuloy sa kanyang daily routine sa paggawa ng Holy Mass. Kaya nga ipagdasal natin ang ating mahal na Papa Emeritus Benedicto XVI. Maraming salamat, mga kaibigan. Now, hindi na tayo diretso na tayo, mga kaibigan, sa sa topic natin ngayon dito sa mga katanungan, mga kaibigan. Ang katanungan nga dito, sabi dito, mga kapatid, na Marian Saldi, papaano nating paniwalaan si Kristo na Diyos, sapagkat may mga verses sa banal na aklat na nagpapatunay na ika nga, sabi nila, na si Jesus po daw ay hindi Diyos, mga kaibigan, kundi si Kristo ay isa lang po daw isang tao lamang katulad natin. So delikado na katanungan yan. Kinakailangan sagutin natin. Ngunit ang ating mga kasagutan sa mga katanungan na yan ay idaan natin sa banal na aklat, mga kaibigan. Unang tanong, Marian Saldi, sabi dito sa Bilang 23, talata 19, kabanata 19. Ang nakalagay dito, ang Diyos ay hindi tao, dahilan hindi siya sinungaling. Hindi siya anak ng tao, dahilan hindi siya hindi mabago ang kanyang isipan. So, maliwanag ang nakasabi dito. Ulitin ko nga, ang Diyos ay, sabi dito, ang Diyos ay di sinungaling.
tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinasabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Alright. Ngayon, sa Bisaya, malinaw na ang Diyos ay hindi tao. Si Kristo ngayon ay tao. Ipapano ngayon maging Diyos si Kristo, na si Kristo ay sa kanyang personality ay tao si Kristo. Ipapano tayo? Papano ngayon yan, Saldi, kapatid Saldi, na si Kristo magiging Diyos sa makatuwid, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi ang Diyos ay hindi tao. Maliwanag na si Kristo ay hindi Diyos kasi si Kristo ay tao. Maliban dyan, sabi dito sa banal na aklat, ang Diyos ay hindi anak ng tao. Ayon sa Números 23:19. So, alam natin na si Kristo ay anak ng tao na si Maria. Anong sabi sa banal na Biblia? Ang Diyos ay hindi anak ng tao. Ngayon si Kristo anak ng tao. So maliwanag na si Kristo ay hindi Diyos. Yun ang unang tanong. So dahil sa katanungan na yan, sabihin ko sa inyo mga kaibigan, marami ang ating mga kapatid na nasa Katoliko ay nag-alisan dahil sa nakalagay dito sa Números 23:19. Lalong-lalo na yung mga Katoliko na walang alam-alam talaga sa Biblia. So ngayon, pag nadaanan ka sa ganitong uri ng pag-aaral, you have no any idea about the Bible. So anong mangyari sa iyo? Bigla ka na lang tumalikod sa iyong pananampalataya bilang Katoliko. So kaya nga mga kaibigan, ang programa natin ito, sagutin itong mga katanungan na ito. So unang tanong, ang Diyos daw ay hindi tao. Ang Diyos daw ay hindi anak ng tao. So, conclusion, si Kristo ay anak ng tao. So hindi siya Diyos. Si Kristo ay anak ng tao. Una, sa maliwanag, ang Diyos ay hindi tao. Si Kristo ay tao, so hindi siya Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay hindi anak ng tao. Si Kristo anak ng tao. Conclusion, sabi nila, si Kristo, kapatid na Saldi, ay hindi Diyos. So anong sagot natin dyan mga kapatid? So ganito ang sagot natin. Totoo si Kristo tao. Ngunit hindi alam ng lahat na si Kristo ay may dalawang anyo. Si Kristo po ay totoong Diyos at totoong tao. Nasa banal na Biblia yan. Nasa Colosas 2:9, si Kristo ay Diyos ang kinatibukan, kinaiya sa pagka-Diyos. Ang kinatibukan nga kinaiya sa pagka-Diyos, naa sa pagkatao ni Kristo. Basahin ko nga. Dito sa Colosas 2:19, mga kaibigan. Sabi dito, sa maliwanag na pagkasabi. Colosas 2:9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo na siya'y maging tao. Maliwanag ng lahat ang sabi nga dito, ulitin ko, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakang Kristo sa kanyang pagkatao. Si ano ngayon si Jesus? May dalawang anyo. Siya po'y totoong Diyos. Siya po'y totoong tao. Yun ang hindi alam. I don't know kung hindi nila alam, pero siguro alam nila yan. Pero I don't see any reason bakit sabihin ngayon na si Kristo ay hindi Diyos. Ngayon, sagutin natin itong katanungan. Si Kristo tao din. Ngunit anong sabi ng Biblia? Ang Diyos ay hindi tao na sinungaling. Si Kristo, tao, hindi ba? Tao. Tanong, sinungaling ba si Kristo? Hindi. Siguro pag nabasa natin sa banal na aklat na nagpapatunay si Kristo na tao ay sinungaling,
hindi sa Diyos. Hindi na ako maniwala sa Kanya. Ibasahin natin sa Biblia kung si Kristo sinungaling ba. Dito tayo mga kaibigan sa Juan 14:6. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako din ang buhay na walang hanggan. Ano yan? Si Jesus, sabi niya, siya ang katotohanan. Hindi siya sinungaling kasi katotohanan siya. Anong sabi ng banal na aklat? Walang kasinungalingan na nanggagaling sa katotohanan. Saan natin mabasa? Dito tayo sa unang Juan 2:21. Maliwanag ang sabi ng Biblia na walang kasinungalingan na nanggagaling sa katotohanan. Sinong katotohanan? Si Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Juan 14:6. So maliwanag na si Kristo, kahit siya'y tao, ngunit hindi siya katulad nating taong makasalanan. Therefore, hindi natin magamit itong Numeros 23:19 na ang Diyos ay hindi tao. Sapagkat si Kristo na Diyos ay tao din. Ngunit siya'y tao na hindi sinungaling, mga kaibigan. Ngayon, another point nakita natin dito. Diretso-diretsoin natin. Sabi dito sa banal na aklat, ang Diyos ay hindi anak ng tao. Tinuod. Totoo yan. Pero anong nakalagay dito? Ang Diyos hindi anak ng taong makasalanan. Ngayon, si Kristo anak ng tao. Totoo yan. Sinong tao? Si Maria. Ibig bang sabihin, we come to jump into conclusion right then and there? Sabihin natin na si Kristo ay hindi Diyos sapagkat siya'y anak ni Maria. Maliwanag ang sabi ng Biblia. Ang Diyos ay hindi tao na makasalanan. Ngayon sabihin natin, si Maria makasalanan ba? Wala. Anong prueba natin si Maria hindi makasalanan? Anong sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, ang kaalam, dili musulod sa lawas nga mahugaw. Ang kaalam o wisdom dili musulod sa lawas nga mahugaw. Ibig sabihin sa Tagalog, sabihin natin kaalam. Anong Tagalog sa kaalam? Rangang karunungan or right. Dito tayo sa Karunungan 1:4. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Anong sabi sa banal na aklat? Dito sa Karunungan 1:4, ang karunungan ay hindi papasok sa pusong nasa ilalim ng kasalanan. Ulitin ko nga. Ang karunungan ay hindi papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ngayon, kung si Maria ay alipin ng kasalanan, anong sabi ng banal na aklat? Siya na karunungan ay hindi papasok sa alipin, sa puso, alipin ng kasalanan. Sino ngayon ang karunungan? Punta tayo dito sa unang Korinto 1:24. Si Jesus, siya ang karunungan ng Diyos. Si Jesus pala ang karunungan. At ang karunungan na ito ay hindi papasok ni kahit kanino na siyang alipin sa pusong alipin ng kasalanan. Sapagkat si Jesus ay pumasok sa sinapupunan ng kanyang ina. Ito po ay nagpapatunay na walang kasalanan ang kanyang ina na si Maria kasi pumasok ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina sa pamamagitan na lalang ng Espiritu Santo. Intindihin, mahirap bang intindihin yan? Hindi, mga kaibigan. At nagpapatunay nga na si Maria ay malinis. Free from the stain of original sin. Yun ang nakalagay sa Catechism number 966 of the Roman Catholic Church, that the Blessed Mother was, preserved from the stain of original sin. Yun ang nakalagay, mga kaibigan, sa Catechism of the Catholic Church number 966. So ibig sabihin, the Holy Mother is not
included in the original sin because of the merit na binigay sa kanya ng ating Panginoon dahil siya po ang magdadalang tao sa ating tagapagligtas, ang anak ng Ama na si Panginoong Hesus Kristo. Malinis na malinis ang mahal na ina. Why? Sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus, sabi ni Apostol Pablo, ay nanggagaling sa dugo ng kanyang ina na si Maria. Totoo yan mga kaibigan, nang pumasok sa sinapupunan ang ating mahal na Hesus. Hindi po ito gawa-gawa ng taong o any participation on the part of man na dahilan nagdadalang tao ang ating mahal na ina. Kundi, 3 moments of the Blessed Mother Virginity. He conceived without sin, meaning no participation on the part of human being. Pangalawa, by the power of the Holy Spirit. Pangatlo, no injury, mga kaibigan. Meaning, the corporal integrity of the Blessed Mother is still intact even after giving birth to Jesus Christ. And that is the so-called the perpetual virginity of the Blessed Mother. Ano yan? Importante yan mga kaibigan. So malinis na malinis ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito, sa unang Pedro 1:19, ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay malinis. At itong dugo na ito po ang ginagamit upang tubusin ang buong mundo sa ating mga kasalanan. Dito po sa Hebreo 9:22. Ngunit, kung ang dugo ng ating mahal na Maria, mahal na ina, kung madumi pa ang kanyang dugo, natural, madumi din sana ang dugo ng kanyang anak, sapagkat si Maria at si Jesus ay hindi natin pwedeng pagbuwagin, sapagkat si Maria ang kanyang biological mother at si Jesus ang kanyang anak. Ibig sabihin, ang dugo ni Maria ay dugo ni Jesus. Ang dugo ni Jesus, dugo ni Maria bilang tao, mga kaibigan, sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. But remember that the divinity of Christ hindi nag-umpisa nang siyang isinilang ng mahal na ina. Sapagkat ayon sa ating pagkakalam, ang turo o aral na itinuro ng simbahang Katoliko, nang hindi pa isinilang ni Maria si Jesus, Diyos na ang kanyang anak. In other words, hindi nag-umpisa ang pagka-Diyos ni Kristo nang isinilang siya ng kanyang ina, sapagkat wala pang ang lupa at langit, ando na ang ating Panginoong Hesus kasama ng ating Ama ayon sa Juan 17:5. I hope you understand that, mga kaibigan. So, ibig sabihin, malinis ang dugo ni Kristo, malinis din ang dugo ni Maria. Ang sabi niya, Apostol Pablo, mga kaibigan, basahin natin. Dito tayo sa Hebreo Kapitulo 7:26, mga kaibigan. May sabi ni Apostol dito, Pablo, napaka-importante ito, mga kaibigan, para sa ating kaalaman. Dito sa Hebreo chapter 7, verse 26, mga kaibigan. Sabi dito, si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdote. Sabi dito, siya ang dakilang saserdote, makatutugon sa aming pangangailangan. Ulitin ko, si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdote, makatutugon sa ating pangangailangan. May ano pa dito? May sumpay pa. Siya ay banal, walang kapintasan at kasalanan. Biruin mo, si Kristo ay banal, walang kapintasan at walang kasalanan. Nahihiwalay siya sa mga makasalanan. Anong sabi dito, mga kaibigan? Si Jesus walang kapintasan. Si Jesus walang kasalanan. Nahiwalay siya sa lahat ng mga makasalanan. Ibig sabihin, separated si Jesus sa lahat ng mga sinners katulad natin. In other words, separated din ang mahal na ina sa lahat ng mga makasalanan. Sapagkat ang dugo ni Jesus na malinis, walang dumi, walang kasalanan, mga kaibigan, ay nanggagaling sa kanyang ina na si Maria. Kaya nga, itong Numeros 23:19, mga kaibigan, hindi natin magamit laban kang Kristo na sabihin natin, ang Diyos ay hindi anak ng tao. Do not jump into conclusion na wala ang pagka-Diyos ni Kristo dahil anak siya ng tao. Totoong anak siya ng tao, pero taong walang makasalanan, mga kaibigan.
at totoong Diyos ang ating mahal na Panginoon Hesukristo. Sino nagsabi? Ang Ama na mismo ang nagpapatunay na ang kanyang anak ay Diyos. Saan natin mabasa? Hebreo 1:8, mga kapatid. Now, so conclusion, Numeros 23 or Numbers 23 chapter 19 verse 19, hindi natin magamit na sabihin natin si Jesus ay hindi na Diyos. Mali tayo dyan, mga kaibigan. Now, number 2 na tanong, mga kaibigan. Sabi dito sa Juan 17:3, sabi ng ating Panginoong Hesukristo nga, mga kaibigan, sa wikang Tagalog. Magtagalog ako para may participation, mga kaibigan, ang buong bansa sa Pilipinas. O pagminsan, may halo-halo itong Bisaya, English, Tagalog for the participation sa lahat ng all walk of life sa buong mundo, mga kaibigan. So dito sa Juan 17:3, mga kapatid, ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya dito sa malinaw na pagkasabi, si Jesus mismo ang may sabi. Dahilan sa teksto na ito, maraming hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, mga kaibigan. Sabihin ko sa iyo, ako mismo naka-encounter sa ganitong katanungan. Ngunit, ang sagot natin dito sa totoo lang, ano ang nakasulat sa Biblia ay tama yan. Pero ang interpretasyon ng tao ay hindi tama. Kaya nga nagkagulo-gulo tayo dito. Ngayon, anong nakalagay sa Juan 17:3? Sabi dito, ito ang sabi ni Jesus. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang nag-iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Anong nakalagay sa Biblia? Sabi ni Jesus, Ama, ito ang buhay na walang hanggan, na ang tao, kikilanin ka, na iisa at tunay na Diyos, at kang Kristo na iyong ipinadala. So anong sabi ng Biblia? Si Kristo ay nagsabi na may tunay na Diyos. Si Kristo ang may sabi na kung gusto kang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kinakailangan maniwala ka na may iisang Diyos, ang Ama. Yung ang sabi ni Kristo. At si Kristo, anong sabi niya? Siya'y ipinadala. Di pa paano ngayong maging Diyos ang ipinadala? E sino ngayon ang mas powerful? Yung nagpadala ba o yung pinadala? Yung nagpadala. At yung nagpadala na yan, yun ang sabi ni Jesus. Kapatid na Saldi, na yun ang sabi ni Jesus, yun ang tunay na Ama. Yun ang nag-iisang Diyos. Pag paniniwalaan mo yung tunay na Diyos na yan, yung nag-iisang tunay na Diyos na yan, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero nangyari, what happened to the Catholic worlds? Bakit daw nagturo, itinuturo ng Katoliko na si Kristo ay Diyos? Maliwanag pa sa araw ang sabi ni Jesus na may iisang Ama, ang tunay na Diyos. So hindi ngayon Diyos si Kristo. Now, mga kaibigan, kailangan natin ng tagot dito. May dalawang punto dito, mga kaibigan, na dapat sagutin. Una, sabi ni Jesus, kailangan kilalanin natin ang Ama na nag-iisang tunay na Diyos. At pangalawa, kikilanin mo ang ipinadala na si Kristo. So dito, ang sagot. Yung sabi ng ating Panginoon, ito ang buhay na walang hanggan. Kilalanin ka ng sanlibutan na ikaw ang bugtong at tunay na Diyos. Nag-iisa at buo bugtong at tunay na Diyos. Ang ibig sabihin niyan, si Jesus ay nagpakumbaba. Si Jesus ay kanyang ipinakilala ang kanyang Ama dito sa daigdig, mga kaibigan. Ngunit hindi ibig sabihin na si Kristo ay hindi na Diyos. Tama ang sinabasa mo, but your interpretation malayo sa katotohanan. Sapagkat si Kristo ay nagpakumbaba. Kahit si Kristo ay Diyos, sabi ng banal na aklat, kahit si Kristo ay Diyos, siya ay nagpakumbaba. Basahin natin. Dito tayo sa Pilipos, mga kaibigan, 2, unahin natin ang 5. Sabi dito, nagpakababa. Sabi dito magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat kahit siya ay Diyos, sino itong siya? Si Kristo. Kahit si Kristo ay Diyos, hindi siya nagpumili na mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan.
ang karapatan niyang ito at namumuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. 8. Siya ay nagpakumbaba. Dito na. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa cross. Maliwanag. Si Kristo para ay nagpakumbaba. Sabi ng banal na aklat, kahit si Kristo ay Diyos, ay hindi siya nagpupumilit na magiging kapantay sa Diyos na Ama. Kita mo? So, ang hindi natin alam, si Jesus nagpakumbaba. Bakit siya nagpakumbaba? Gusto niyang ipakilala ang kanyang Ama dito sa sanglibutan, mga kaibigan. Yan ngayon ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Dito tayo sa Juan Kapitulo 1, mga kaibigan. Juan 1, 18. Basahin ko nga. Sabi dito. Dito tayo ha. Juan Kapitulo 1, 18 sa wikang Tagalog pa rin, mga kapatid. Kailan may walang nakakita sa Diyos. Sinong itong Diyos? Ang Ama. Subalit ipinakilala siya ng bugtong anak. Siya ay Diyos na lubos na nagmamahal sa Ama. Ayun. Anong sabi dito? Kailan may walang nakakilala, walang nakakita sa Ama. Sinong Ama ito? Sinong Ama ito? O walang nakakita sa Diyos? Sino ito? Ito ang Ama. Iyon ang nag-iisang Ama, ang tunay na Diyos. Ngunit, may nag-iisang tunay na anak na Diyos din. Tanawa, kailan may walang nakakita sa Diyos na Ama. Subalit, ipinakilala siya ng bugtong anak. Siya ay tunay na Diyos na lubos na nagmamahal sa Ama. Ayun. Paano mo ito ngayon? Intindihin. Ibig bang sabihin, ayaw kang maniwala? Naniwala ka na may tunay na Ama, ang nag-iisang tunay na Ama. Ngayon hindi ka maniniwala na may iisang tunay na anak, tunay na Diyos. So kung may bugtong amahan nga Diyos, napay bugtong anak nga Diyos, nga mao si Kristo. That is why pag-aralan natin ang teaching about the Holy Trinity. Sapagkat pag hindi natin pinaniniwalaan ang the existence of the Holy Trinity, the God the Father, the Son, and the Holy Spirit, talagang mahirapan kang intindihin na si Kristo ay Diyos sapagkat hindi ka naniniwala sa Trinity. Ngayon, anong sabi ni Jesus? Bakit siya ay nagpakumbaba? Bakit siya ay nagpakumbaba? Yun pala ang pinakadahilan. Bakit kahit siya Diyos siya ay nagpakumbaba? Para ipakilala ang kanyang Ama. Sapagkat sabi ni Jesus, Ama, ipinakilala ko kayo dito sa sanlibutan. Paano niyang ipinakilala ang Ama? Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ng tao magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung sila'y maniwala sa iyo, Ama, ang nag-iisang tunay na Ama, nag-iisang tunay na Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin na si Kristo ay hindi Diyos. Siguro sa ating mental understanding, parang hindi na Diyos si Jesus kasi sabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan. Nakilalanin ka, Ama, ang nag-iisang tunay na Diyos o hindi sa Diyos. Ngayon nasa Hebreo, sabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos, sabi ng Ama, ang kanyang anak o Diyos ay Diyos. Ibig bang sabihin parang sinasabi din ng Ama na hindi na siya Diyos kasi ang pagka-Diyos na sa kanyang anak na? Hindi. Tama ang nakalagay sa Biblia. Ang ating lang pagkakaintindi ang hindi sumangayon. So what is really the reason behind? Bakit lubusang nagpakumbaba ang ating mahal na Panginoong Hesus? Dito tayo sa Kabanata 8, Talata 54, mga kaibigan, sa Ebanghelyo ni Juan. Now, maliwanag ito. Sabi dito ni Hesus, mga kaibigan. Dito sa Juan 8:54, sumagot si Jesus, kung ako ang magpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ayon, ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi niyang siya ang inyong Diyos. Tanawara. Ulitin ko. Tagalog, mga kaibigan. Sumagot si Jesus, kung ako ay nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kahulugan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos.
pagkanindot kayo. Ang ibig sabihin, sabi ng ating Panginoon, kung paparangalan ko ang aking sarili, para walang kabuluhan ito, iyay walang kabuluhan. Ha? Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, ako ay Diyos, ako ay Diyos. Ang sabi ni Jesus, kung paparangalan ko ang aking sarili, iyay walang kabuluhan ang buhay. Sapagkat ang aking Ama na mismo ang siyang nagpaparangal sa akin. Yun ang sabi ni Jesus. Tanong, paano ngayon ipinangarangalan ng Ama ang kanyang anak? Yan ang magandang tanong. So paano ipinangaralan ng Ama ang kanyang anak? Makinig kayo. Dito sa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa kanyang anak, sinong anak? Si Kristo. Ay sabi niya, sinong niya? Ang Ama. Sabi ng Ama sa kanyang anak, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikay ay maghaharing may katarungan. Paano pinangaralan ng Ama ang anak? Diyos! Ngayon ayaw kang maniwala na si Kristo ay Diyos. Ngayon ang Ama, siya na mismo nagsabi, nagpaparangal sa kanyang anak, sinasabi na ang kanyang anak ay Diyos. Ayaw mong maniwala ngayon. Kaya nga mga kaibigan, mag-aral tayong mabuti sa banal na aklat, mga kaibigan. So dito, puwento. At sabi ni Jesus dito sa Juan 17:3, at kay Kristo na iyong ipinadala. Ang ibig bang sabihin, mga kaibigan, si Kristo ay pinadala, hindi na siya Diyos? Mali tayo dyan. Sapagkat nang siya'y ipinadala, mga kaibigan, nang siya'y ipinadala, saan siya galing? Dito sa Juan 1:1, siya'y galing, Juan 3:13, Juan 8:54-58, si Jesus ay galing sa langit. Ngayon, sabi dito, si Jesus ay ipinadala. Ano siya ipinadala dito? Paano siyang ipinadala? Siya ay ipinadala bilang tao, mga kaibigan, at bilang Diyos. So, galing si Kristo sa langit. Kung si Kristo ay isang anyo lang, tao lang, hindi siya Diyos. May tao na pala doon sa kasama ng Ama doon sa langit. Kaya nga mag-aaral tayo, mga kapatid. At itong sabi ni Jesus na siya'y ipinadala ng ating Ama, ito'y nagpapatunay na ang Diyos ay may plural personality. Dito sa Tagalog, 6:8 sa Isaiah, sabi dito, mga kaibigan, narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako, ipadala niyo ako. Kita ka? So kung intindihin natin mabuti, maliwanag pa sa sikat ng araw na yan. Narinig ni Isaiah, parang may conference nga dito doon sa langit. Sabi ni Isaiah, narinig ko si Yahweh. Anong sabi ni Yahweh? Sino ang aking ipadala? Sino ang aming susuguin? At sumagot ako, narito po ako, ipadala niyo ako. Say, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lamang isang persona o dalawang persona. Tatlo sila, mga kaibigan. Ang Diyos ay isa lang ayon sa aral ng Katoliko. Walang Katoliko nangangaral na ang Diyos ay tatlo, mga kaibigan. Tayo tinuruan ng simbahan na ang Diyos isa lang. Ngunit sa Diyos na yan ay may tatlong distinct person. Iba ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa persona. Ngunit isa sila bilang Diyos, mga kaibigan. Paano natin patunayan yan? Ito, Isaiah 6:8. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking susuguin? Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? May sumagit ngayon. Narito po ako, ipadala niyo ako. So, ibig sabihin, kung ang Diyos dalawa lang, kapersona, mahirapan tayong intindihin ito. Kasi sabi, narinig ko ang tinig ni Yahweh. Nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang aming, plural na, susuguin? May sumagot, narito ako. Ipadala niyo ako. Narito ako. Ito pa, nagsabi siya, narito ako. Ipadala niyo ako. Ibig sabihin, hindi lang sila dalawa. Kaya kung dalawa sila, sabihin ni Jesus, narito ako, ipadala mo ako, Ama. Hindi sinasabing ipadala mo ako, ipadala niyo ako. Ibig sabihin, may kasama pa ang Ama, maliban kay Kristo. Yun ang Trinity, mga kaibigan. Dito tayo sa, Amplified Version of the Bible. Maliwanag ito, mga kaibigan. Dito sa Genesis, mga kaibigan, basahin ko, 1:26. Makinig kayo. The God said, let us, us, Father, Son, and the Holy Spirit, make mankind of our image, after our likeness, and let them have, blah, 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 blah. At dito rin, mga kaibigan,
Maliwanag na maliwanag. Let us make man according to our image, our plural. Sino yan? Ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. So kaya nga ito'y nagpapatunay, mga kaibigan, na si Jesus ay ipinadala. Nagpapatunay na si Jesus ay galing sa langit. Nagpapatunay na ang Diyos ay may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kung ang Ama ay isang bugtong na tunay na Diyos, ang Anak rin ay isang tunay at bugtong na anak na Diyos. Hindi mo ba nabasa yan? Dito tayo sa Juan 1:18, ang bugtong anak na Diyos, nga pinangga kayo samahan, maoy nagpaila kaniya. Wow! So klaro, conclusion, itong Juan 17:3, mga kaibigan, hindi natin magamit sabihin ngayon natin na si Kristo ay hindi Diyos, mga kaibigan. Okay. Ngayon, dito tayo sa Juan 20, ikatlong katalungan. Itong pangatlong tanong, mga kaibigan, ito po ay maraming Katoliko ang nawala bilang Katoliko. Kasi po ito ang ginagamit ng ating mga mahal na mga kaibigan. We will not talk about religion here because we respect all forms of religion, much more the church. Parang binigyan talaga ng diin na respetuhin ang bawat isa, mga kaibigan, sapagkat tayo'y anak ng Diyos. But it doesn't mean na mayroon tayong tinatawag, mga kaibigan, na because of ecumenism, tayo'y lahat ay kinakailangan ay bilang mga anak ng Diyos, ay tayo'y lahat ay magkakaibigan sana. Pero hindi yan ibig sabihin na kahit tayo'y ang simbahan ay nananawagan ng ecumenism na yan, hindi ibig sabihin na ang Katoliko, tayo dito sa ating pananampalataya, hayaan na lang natin na may mga katanungan, tira ng tira, pagkatapos ayaw mo na lang sumagot sa iyong mga aral. Mali yan, sapagkat ayon sa banal na mga tao ng Diyos, isa dito si St. Cyril of Alexandria. Sabi niya, I am not a Catholic if I cannot defend my faith. Hindi daw siya karapat-dapat tawaging Katoliko kung hindi niya kayang sagutin at kayang anong Tagalog yung panalipdan. Kaya nga, mga kaibigan, ako nagtagalog kasi sabihin ko lang sa inyo, hindi pa ako talaga hanas sa pada. Hindi pa ako marunong magsalita ng Tagalog. Sinubukan ko lang. Kasi maraming mga kaibigan ako sa Maynila, sabi nila, speak in Tagalog pagminsan, Brother Saldi, for us to understand, kapag hindi kami makakaintindi sa wikang Bisaya nyo. Try to speaking Tagalog pagminsan. So kaya nga sinubukan ko. Kahit hindi pa ako marunong, hindi tayo sa Bisaya pa hanas magtagalog, pero sinubukan ko lang, mga kaibigan. Ang importante, maintindihan nyo ako ninyo, kahit crooked itong Tagalog ko yan, na yan. So I admit it, na crooked talaga yung Tagalog ko, mga kaibigan. Crooked talaga. Ngunit nanggagaling ito po sa ikabubutan ng puso ko, ang sinasabi ko po, kayo nang bahala na mga Tagalog, mag-reform sa aking Tagalog, mga kaibigan. Alright. So dito tayo sa Juan 20, versikulo 17, o Juan, Kabanata 20, talata 17. Anong sabi dito, mga kaibigan, sa Tagalog? Okay, ito. Sabi ko nga kanina, dahilan sa verse na ito, maraming mga Katoliko ang nawala bilang Katoliko, mga kaibigan, sapagkat sila po ay biktima sa hindi katotohanang pangangaral, mga kaibigan. Dito tayo sa Juan 20, versikulo 17. Sabi dito, mga kapatid, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sabi dito, wika ni Jesus. Sa halip, pupunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ito, Juan 20:17. So maraming hindi, mga kaibigan, nakakaintindi kung ano ang tumpak na layunin, kung ano ang tumpak na kahulugan. Kasi private interpretation kasi nangyari. Kasi pag ilagay mo lang sa kanya inyong sarili, ang interpretation, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung ano ang babasahin mo, intindihin mo maigi, intindihin mong mabuti. Sapagkat kami po ay hindi mga ministro ng litra por litra na yan. Sapagkat yung litra por litra na yan ay nangangahulugan niya ng kamatayan. Sapagkat we are not a minister of litra por litra, but kami po ay mga ministro ng Espiritu Santo. In other words, intindihin natin mabuti kung ano ang ibinabasa natin, mga kaibigan. Binabasa natin. Now, sa Tagalog, ganito ito.
ang ibig sabihin. Nang matapos mabuhay si Jesus mula sa kamatayan, 3 araw, nabuhay siya muli. Gutusan nang linapitan siya ng babaeng si Maria Magdalena. Gutusan na siyang hawakan. Ngunit sabi ni Jesus, "Wag mo muna akong hawakan, kapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Hindi pa ako nakapunta sa Ama. Hindi pa ako nakapunta sa Ama. Puntahan mo yung mga alagad ko. Sabihin mo, aakyat ako sa Ama, aking Diyos at inyong Diyos." Sa interpretation ngayon, mga kaibigan, maliwanag ang sabi ni Kristo na aakyat siya sa Ama, kanyang Ama, ating Ama, kanyang Diyos, ating Diyos. Si Kristo na mismo nagsasabi na siya pupunta sa kanyang Ama, na siya ang tunay na Diyos, kanyang Diyos, na ating Diyos din. Ang kanyang Diyos, ating Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na Diyos, ang totoong Diyos, yung Diyos ni Kristo. At ang Diyos ni Kristo, sabi ni Kristo, ay Diyos din natin. Bakit idalahig o bakit isama nyo si Kristo na Diyos? Na si Kristo na mismo ang nagsabi na siya may Diyos, ang Diyos na Ama, ang kanyang Diyos na ating Diyos. Kaya nga kayong Katoliko dyan, itong mga tanong, pag hindi tayo marunong umintindi sa Biblia, talagang magdadali tayo, mga kaibigan. Kaya nga, totoong sabi ni Isaiah, that the people are become captives because the lack of knowledge. Nabihag ta tungod sa kakulang sa kahibalo. Isaiah 55, versikulo 5:13. Isaiah 5:13. So para nga dili ta mabihag, kailangan magtuon ta, mga kaigsuonan. So now, paano natin sagutin ito? 2 punto ito. May punto ito. Sabi ni Jesus, "Pupunta ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos," mga kaibigan. So anong sagot natin dito, mga kaibigan? Ang sagot natin dito, ganito pa rin. Si Jesus pa rin ay ipinakilala ang kanyang Ama. Sapagkat sabi ni Jesus, kailanman hindi nakilala at hindi nakikita ang Ama. Ang pumarito sa mundo, si Kristo, ay nakilala at nakikita. Pero ang problema lang kay maraming, kahit nakilala nila si Kristo, nakita nila si Kristo, hindi pa rin maniwala ang ibang tao na si Kristo ay Diyos, katulad ng mga Hudyo na yan. Sapagkat sa pagkakaakalam nila siguro, ang Diyos ay pupunta dito, parang makita nila magparakyot mula sa langit. Ngunit iba ang sa kanilang expectation. Kasi ang bata na yan, ang sanggol na yan, ang Diyos na yan ay pumunta dito sa daigdig ay sa pamamagitan sa pagdadalang tao ng simpleng tao lamang na si Maria. Si Maria, kilala nila, mga kaibigan. Hindi siya maniwala kay Maria ngayon. Hindi sila maniwala kang Jesus na maniwala na si Kristo ay Diyos, sapagkat si Maria ay anak niya si Jesus. Yun ang sabi dito sa Marcos Kapitulo 6:3. Anong sabi ng mga Hudyo? Hindi ba siya ay isang karpentero, ang anak ni Maria? Kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon? Question mark. Yun, issue pa rin yan. Sabi ng ibang kaibigan natin, mga kaibigan natin, si Maria maraming anak, si Jesus maraming kapatid. Kasi sabi ng mga Hudyo, hindi ba siya ang panday, anak ni Maria? Kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon? Question mark. Pero pagdating dito sa Pilipinas, wala nang question mark, period kaagad. Ang mga Hudyo nagtatanong lang, mga kaibigan, hanggang ngayon hindi pa nasagot ng mga Hudyo. Pero dito sa Pilipinas ay nasagot na ng ating mga kapatid. Ano ba yan, mga kaibigan? Kaya nga mag-aral tayong mabuti, mga kapatid. Hindi ba? Yan. So hindi nila paniwalaan si Kristo na Diyos, sapagkat para sa kanila si Jesus ay ordinaryong tao lamang, sapagkat kilala nila ang ina ni Jesus na si Maria. Ngunit hindi nila alam na si Jesus pala ay anak ni Maria, at hindi nila alam na si Maria pala ay siyang nagdadalang tao, o totoo nagdalang tao kang Kristo, pero hindi nila kaalam-alam na si Maria nagdadalang tao, hindi nila alam na yung dinadalang tao ni Maria, yun pala ay makapangyarihang Diyos na pumunta dito sa libutan. Ayon sa Mateo Kapitulo 1:23, tawagan siyang Emmanuel, nga sa ato pa ang Diyos atong kauban. So ingon ana, mga kaigsunan, ang buot ipasabot ni ana. Now, so ulitin ko, anong ibig sabihin ni Jesus? Huwag mo muna akong hawakan, kapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Puntahan mo yung aking mga sugo, mga alagad. Sabihin mo, aakyat ako sa aking Ama, inyong Diyos, aking Diyos, inyong Diyos. Ang ibig sabihin yun, hindi ibig sabihin na si Kristo hindi Diyos, sapagkat ipinakilala niya ang kanyang Ama. Punta tayo dito sa Juan 17, mga kaibigan, versikulo 4. Inihayag ko rito sa lupa. Ito, sabi ni Jesus, inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang iyong ipinagawa mo sa akin. Ipinahayag ko dito. Inihayag ko dito, Ama, ang iyong karangalan.
Hindi ang karangalan ni Jesus ang kanyang ipinahayag dito sa mundo. Sapagkat sabi ni Kristo, kung ako na mismo'y magpaparangal sa aking sarili, ito nga walang kabuluhan. Sino nagpaparangal sa akin? Ang Ama. Sabi ng Ama, ang kanyang anak ay Diyos. Kaya nga nang sabihin ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Pupunta muna ako sa aking Ama. Inyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos. Yung Diyos na yan ang tunay na Ama, the first person of God. And yet, hindi natin alam na kung may tunay na Ama na Diyos, may tunay na anak na Diyos din. Ayon sa Juan 1:18, mga kapatid. So nagpakumbaba ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, yun ang ibig sabihin upang ipakilala ang kanyang Ama dito sa mundo. Sapagkat ayon sa banal na aklat, kailanman ay walang nakakikilala at walang nakikita sa Ama. Yung first person. Ngunit ang second person, maraming nakakikita at maraming nakilala dito sa mundo, mga kaibigan. Pero sa Ama, walang nakakita at walang nakakilala sa Ama. And that is the very reason, mga kaibigan, na sabi ng ating Panginoong Hesus, hold, huwag mo muna akong hawakan. Sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Puntahan niyo ang aking mga sugo. Sabihin mo sa kanila, Maria, na ako po'y aakyat sa Ama, aking Ama. Ayun. Ang ibig sabihin, aking Ama, iyong Ama, ipinangaralan niya ang kanyang Ama. Aking Diyos, inyong Diyos, ipinangaralan niya ang ating Ama na Diyos, mga kaibigan. Ngunit, mismo ang Ama ay nagpaparangal ng kanyang anak ay Diyos, ayon sa Hebreo 1:18. Intindihin natin yan, mga kapatid, para hindi tayo malito sa katotohanan, mga kapatid. Now, so nasagot na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Si Jesus ay nagpakumbaba. Kahit siya ay Diyos, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi siya nagpupumilit sa kanyang sarili na magkigtupong kuno sa Amahan, mga kaibigan. Ulitin ko na, dito sa Filipos, Kapitulo 2, versikulo 16, mga kaibigan, Filipos 2, versikulo 6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na mananatiling kapantay ng Diyos. Ayun, kahit siya ay Diyos, Jesus, kahit daw si Kristo ay Diyos, hindi siya nagpupumilit na kapantay sa Diyos. Kaya nung sabihin ni Jesus, pupunta ako sa inyong Ama, aking Ama, inyong Ama. Ang ibig sabihin yun, mga kaibigan, hindi siya nagpupumilit na maging kapantay sa Ama. Nang sabihin ni Jesucristo, pupunta ako sa aking Diyos, inyong Diyos. Ibig sabihin, mga kaibigan, na hindi siya nagpupumilit sa kanyang sarili na maging kapantay sa kanyang Ama, sapagkat gusto niyang pinangaralan niya, ipinakilala niya ang kanyang Ama dito sa sanlibutan, mga kaibigan, ayon sa Juan 17:4, mga kapatid. Alright, so game over yan, natagot na yan, mga kapatid. So dito tayo sa number 4 question, mga kaibigan. Anong sabi dito? Kapatid Saldi, basahin mo nga yan. Okay. Dito sa unang unang Timoteo 6:16, mga kaibigan. So anong ating mabasa dito? Okay. Sabi dito, ulitin ko, unang Timoteo 6:16. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. So ano nakalagay dito? Sa Bisaya, siya lamang ang walay kamatayon og nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa'y nakakita kaniya og wala gayoy nakakita kaniya. Ayun. Sa Tagalog, ulitin ko, magandang basahin sa Tagalog, mga kaibigan. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nanahanan sa liwanag na di matitigan. Siya lamang ang dili mamatay o nagpuyo sa kahayag na dili maduol. Yan pangutana. Anong sabi ng banal? Twisting na naman ito, mga kaibigan. Ang nakalagay sa Biblia, totoo. Pero because of private interpretation, without any the guidance of the Holy Spirit, ayun, nagkalito-lito tayo sapagkat human ang interpretation. Isabihin ngayon, anong sabi ng Biblia? Siya lamang ang walang kamatayan at hindi matitigan, nakatira sa liwanag na hindi matitigan. Isabihin ngayon, kita mo, si Kristo, anong sabi sa Biblia? Ang Diyos walang kamatayan? Sabihin ngayon kay Kristo na ito. Kasi si Kristo namatay. Sabi dito, ang Diyos ay hindi namatay. Si Kristo namatay. Ang Diyos dili mamatay. Ang Diyos nagpuyo sa kahayag na dili maduol. Si Kristo nakakita, gihikam. Naduol man lagi na. So dili si Kristo Diyos.
Sa Tagalog, anong sabi sa Tagalog? Ang Diyos ay nakatira, ang Diyos ay hindi namamatay. Ang Diyos ay nakatira sa liwanag na hindi matitigan. O, ngayon si Kristo ay namatay. Ngayon si Kristo ay hinawakan ng maraming tao. Hindi si Kristo Diyos. Sabihin ngayon si Kristo ito. Kapatid, wag. Sapagkat ang verse na yan, totoo, pero interpretation mo, mali. Sapagkat ito po ay intended for the God the Father, not for Christ Himself. Ang nangyari, dinamay mo kay Kristo kang Kristo, hindi ito para kang Kristo, para ito sa Ama. Siya lamang ang walang kamatayan. Ngayon si Kristo, it is intended, referred to the Father, God the Father. Hindi ito para sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ngayon, hindi mo ba alam, mga kaibigan, dito tayo. Hindi ito para kang Kristo. Ngunit sabihin ko sa inyo, si Kristo ay may dalawang anyo. Siya po'y Diyos at siya'y tao. Anong sabi ni Kristo? Dito mga kaibigan sa Juan 10:18. Basahin ko sa Tagalog. Kahit may prepared ako dito, mga kaibigan, sa Bisaya, mga kaibigan. Pero gusto ko rin mag-Tagalog. Alright. Dito tayo sa Juan 10:18. Sabi ni Jesus, pakinggan niyo ako. Walang makakuha nito sa akin. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibibigay. Yun. Mayroon akong kapangyarihan, ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na natanggap ko sa aking Ama. Sa Bisaya, walay makakuha, makahimo, pagkuha ni ini kanako. Ang lain pang version sa Bible, walay mahimo, walay makapatay kanako. Magpakamatay ako sa akong kaugalingon. Og may gahom ako pagbawi sa kamatayon, gikan sa pagbawi gikan sa kamatayon, buhi unago pag-usab kay mauni ang among giingon sa amahan sa ako. Kita ka? Walay makapatay nako. Ingon ni Kristo. Kisa may patyo ni mo diya, ang iyang pagka-Diyos. Sinong patayin mo? Ang kanyang pagka-Diyos bilang Diyos. Walang makapatay sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. May kapangyarihan ako na ibigay ko yung buhay ko sa kay kamatayan. Ngunit may ano din ako, may power din ako, may karapatan din ako, may kapangyarihan din ako. Na kahit ako'y mamamatay, ay buhayin ko ito ulit kasi ito po ang utos ng Ama sa akin. Kita mo yan? Ngayon, anong sabi ng Jesus? Tapos siyang patayin, mga kaibigan. Ako ang buhay, sabi ni Jesus. Ako ang buhay, sabi niya si Apostol Juan. Ako ang buhay, namatay ako. Apan tingnan mo, ngunit tingnan mo. Buhay ako at hindi na ako mamamatay kailalin man. Ilalim sa akin ang power, ilalim sa akin ang kapangyarihan ng kamatayan at sa Hades. Kita mo? Anong sabi ni Cruz? Hindi na ako namamatay. Ang tanong ngayon dito, sa dalawang anyo ng ating Panginoon bilang Diyos at bilang tao, saan dito ang namamatay? Saan dito ang namamatay? Kasi ganito yan eh. Sa aral mga kaibigan ng Katoliko, talagang, although I am not a theologian, but I study thoroughly about the doctrines and dogma, the doctrines or the catechism of the Catholic Church. Pinag-aralan ko yan sa aking buong buhay, mga kaibigan. Now, what is the teaching of the Church pertaining to Godhead? Ito, the Godhead is isa lang, ngunit may three distinct persons. Ibang Ama, ibang Anak, ibang Espiritu Santo. In person, but the same one God, mga kaibigan. One God, ibig sabihin, kahit ito, tatlong persona, hindi ibig sabihin, tatlo na rin ang Diyos. Hindi. Nag-iisang Diyos sa tatlong persona na yan. Ang ibig sabihin, Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Parehas sila Diyos, ngunit isa lang sila, mga kaibigan. So, ngayon, kung sabihin mo ang Ama, sabihin mo ang Anak, sabihin natin ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos, ang Anak ay Diyos. Isa lang silang Diyos. Hindi po pwedeng paghati-hatiin niya, sapagkat isa lamang ang Diyos. Pag namatay ang Anak, Diyos sa kanyang pagka-Diyos, namatay rin ang Ama at ang Espiritu Santo. Kasi hindi mo pwedeng i-separate ang tatlo bilang Diyos. Yun ang aking pagkakaalam dyan, mga kaibigan. Kaya nga ang tanong dito, sa dalawang persona ni Kristo, Diyos at pagkatao, sino ngayon ang namatay? Dili ako, tanong lang yan. Pero ang sasagot dyan, hindi ako. Dito tayo kay Apostol Pedro. Sa unang Pedro 3:18, second paragraph, sabi ni Apostol Pedro, pinatay siya bilang tao. Ayun, pinatay si Jesus bilang tao. Hindi pala pinatay bilang Diyos, mga kaibigan. Kasi ganito yan, sabi ni Jesus, mahirap ng patayin ang aking pagkatao. Sabi niya,
Lisod mangganan patyo ng iyang pagkatao, ang pagka-Diyos baka. In Tagalog, mahirap kang patayin ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagka-Diyos pa kayang patayin mo. So kayang pag sinasabi na ang Diyos ay namamatay, ang Diyos ay namatay, si Kristo ay namatay, that is, idiomatic expression. Idiomatic expression yan. Halimbawa, yung lupa at saka itong mga itong mga may tanim sa ibabaw ng lupa. Namatay yung tanim sa ibabaw ng lupa. Nag-iisa lang sila. Yung lupa at saka tanim. Ngayon, namatay ang lupa sa ibabaw ng tanim. Namatay ang tanim sa ibabaw ng lupa. Yan. Ibig mong sabihin, namatay din ang lupa? Hindi. Nakisama ang lupa sa kamatayan ng tanim. Ngunit, hindi ibig sabihin na ang lupa ay namamatay din. Hindi. Ang namatay lang dyan ay ang tanim. Yung gandun din sa pagkakatauhan ng ating Panginoon bilang hypostatic union si Kristo, sabi ni Pablo, si Jesus ay namamatay lang ang kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang pagka-Diyos ay mahirap nating patayin. Mahirap mo mampatay ng katauhan ni Kristo. Ang pagka-Diyos pa kaya ni Kristo, mga kaibigan. Ulitin ko, unang Pedro 3:18, ang namamatay ay ang pagkatao ni Kristo, mga kaibigan. So, lisod ba na hunahunaon, mga kaigsunan? So, akong balikon, mga igsuon, nga kining giingon nga ang Diyos dili mamatay, mauna ang amahan. Nga dili maduol, gagingon sa unang Timoteo 3:16 nga ang Diyos dili mamatay, ang Diyos dili maduol, mauni ang amahan, mga igsuon, dili ni referido sa anak. Unya, magpasalamat ta ng ikaduhang persona, magpasalamat tayo na ang pangalawang persona na si Kristo ay pumunta dito sa daigdig upang ikaw, ako, tayong lahat ay tubusin. Dahil sa kanyang kamatayan ay tayo ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon sabihin mo pa, bakit namatay? Ano ka namanan, mga kaibigan? Ano ka naman? Kaya nga intindihan natin na mabuti ito. Anong sabi sa Biblia? Mahirap, walang paraan upang buhayin muli ang patay. Wala yan. Nasa Sirak 38:21. Anong sabi dito? Mahirap na at walang paraan upang buhayin uli ang taong patay na. Ngunit si Jesus, hindi basta-basta. Ang anak ng tao pinatay. Ngunit binuhay uli ni Kristo kasi yan ang kapangyarihan na nasa kanya. Kung tao lang siya, paano niyang buhayin ang kanyang patay na katawan? Yun nga, kaya nga sabi ni Jesus, sabi ng Biblia, wala nang paraan. Ang isang patay ay buhayin pa uli. Pero sa ating Panginoong Hesus, may paraan sapagkat siya ay makapangyarihan. Sino ang namatay? Ang kanyang pagkatao. Pag namatay ang kanyang pagka-Diyos, sino pang bubuhay sa kanya patawalan ng Diyos? Yun nga, mga kaibigan, yun ang understanding ko. I hope somebody, anybody o sino ba dyan, siguro hindi nyo nagustuhan itong sagot na ito, but I will stand firm with my answer. As a Catholic, mga kaibigan, I am a genuine Catholic, and this is really my obligation to defend the church, because that is how the earliest father of the church teach us that you are not worthy to be called a Catholic if you cannot defend your faith. Now, ngayon, mga kaibigan, kining dili niya karon sa lain na pod nga pangutana. Importante kay ning mga pangutanaha, mga kaigsuunan. Unsa man nga pangutana? Okay, ganito. Nganong gitugot man tuod? Bakit pinahihintulan? Nganong gistugot ni Kristo ngang iyahang lawas patyon? Bakit pumayag ang ating Panginoon na siya ay mamamatay? Sagot yan, sapagkat yun ang kagustuhan ng Ama. Kaya nga, sabi ni Jesus, Juan 17:4, Ama, ipinangaralan ko po ang pangalan mo. Ipinakilala ko po ang pangalan mo. Ang iyong pangalan ay bigyan ko ng taas na parangal dito sa sanlibutan. At Ama, natapos ko ang iyong kagustuhan. Ayun, question, ano pala ang kagustuhan ng kanyang Ama doon sa ating Panginoon Hesukristo? Punta tayo sa Isaiah 53:10, mga kaibigan. Alright, ha? Isaiah, ano ang kagustuhan pala ng Ama sa kanyang anak? Bakit? Ano ang kagustuhan? Dito sa Isaiah 53:10, sinabi ni Yahweh, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap
ay kalooban ko. Ayon. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkakaroon ng kapatawaran. Ayon. Inihandog ni Jesus ang kanyang sarili. Iyon pala ang layunin ng Ama, kagustuhan ng Ama, kung bakit pinayagan ang kanyang anak ay mamamatay. Yun pala, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ay magkakaroon tayo ng buhay. Magkakaroon tayo ng another chance na tayo, sabi dito, basahin ko, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkakaroon ng kapatawaran. Hindi tayo magkakaroon ng kapatawaran kung hindi niya inihandog ang kanyang sarili. Ganoon, mga kaibigan. Kung ngayon sabihin po natin, bakit namatay? Mali yan, mga kaibigan. Mali yan. Now, ito pala sa Isaiah 53:10, inihandog niya ang kanyang sarili upang magkakaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat kung hindi ni Kristo inihandog ang kanyang sarili, wala tayong kapatawaran sa ating kasalanan. Paano mga kaibigan ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili? Sa pamamagitan lamang sa kanyang kamatayan sa cross. Dito sa Hebreo 9:22, kung walang dugo, without the shedding of blood, walang remission o walang kapatawaran ang ating mga kasalanan, mga kaibigan. Through the death of Christ, mga kaibigan, on the cross, tayo'y nagkakaroon buhay, tayo'y nagkakaroon muli ng buhay, tayo'y nagkakaroon muli ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga, dapat natin, mga kaibigan, pagtuunan ng pansin kung bakit nagpapakamatay ang ating Panginoon, dahil pala gusto niya na magkakaroon tayo ng kaligtasan, mga kaibigan, magkakaroon tayo ng mahigit na kaligtasan at ano yun? Ubusahin ko nga ulit, importante ito, magkakaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. So walang kapatawaran pala kung hindi binigay ng Ama na maring patayin ang kanyang anak dito sa sanlibutan, mga kapatid. Okay, so dito sa unang Timoteo, Kapitulo 6, 16, mga kaibigan, na sagot na natin ito, mga kapatid, na ang nakikita, mga kaibigan, sabi dito, ang Diyos ay hindi nakikita, ang Diyos ay hindi namamatay, ito po'y para sa Ama. Ngunit parang makilala natin ang Ama, siya po'y ipinakilala ng kanyang anak dito sa mundo. Hindi pinakilala ng anak ang kanyang sarili, sapagkat sabi ni Jesus, kung papangaralan ko ang aking sarili, ito po'y walang kabuluhan. Ngunit may nagpaparangal sa akin, walang iba ang aking Ama, at ang sabi ng Ama, ang kanyang anak na si Kristo ay Diyos. Hebreo 1:8, mga kapatid. Okay. So dito tayo, mga kaibigan, sa ibang katanungan, mga kapatid, dito sa panglima. Isaiah 46:10. Giingon din sa sinugdan pagani, sa Tagalog, basahin natin. Marami din mga kaibigan natin hindi maniwala na si Kristo Diyos dahil sa mga katanungan ito doon sa banal na aklat. Ang sa akin lang po sana, bago hindi man maniwala na si Kristo Diyos, siguro'y suriin at basahin munang mabuti ang banal na aklat, mga kaibigan. Biruin mo, magkanong teksto ang Bible? 31,102 text sa lahat ng Old and New Testament. Inabasa mo lang 10, idamay mo na yung 30,000 o 31,000 plus. Kaya nga, mag-aral tayong mabuti, mga kapatid. So dito sa Isaiah 46:10, mga kaibigan, sabi dito sa wikang ng Tagalog, busa sa simula pa'y hinulaan ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Okay. Sa simula pa yan, sa simula pa lang, sabi dito sa banal na aklat, sa simula pa lang, hinulaan ko na sa simula pa lang, sabi dito, sa simula ay hinulaan ko na at aking inahayag kung ano ang magaganap. Sa Bisaya, sa sinugdan pa lang, nasayod na ko unsang katapusan. Iyon ang sabi dito sa Biblia. Ang tanong,
si Kristo. Anong sabi dito sa banal na aklat? Hindi alam ni Kristo kailan matapos ang sanlibutan. Ayon sa Mateo 26:36. Walay nasayod kanus ang matapos ang kalibutan. Bisan ganing mga anghel, bisan ang anak, wa masayod, ang amahan lang. So naubay Diyos nga di masayod. Ito ang dahilan bakit hindi sila maniwala na si Kristo ay Diyos, sapagkat hindi alam ni Jesus kailan matapos ang sanlibutan. Okay, so ang sagot mga kaibigan, maniwala ka ba na si Kristo hindi alam ang katapusan ng mundo? Maniwala ka ba? Ako hindi. Anong ibig sabihin niya ni Kristo mga kaibigan? It's a big challenge. Halimbawa, sabi ng ating Panginoon Hesus, sa Bisaya pa, duha ang dalan. Duha ang dalan. Nay dalan para sa kalaglagan, ug ang dalan padulong sa kalaglagan, lapad kaayo, lapad kaayo, niya tungod sa kalapad, daghan na kakita, pero ang dalan padulong sa langit, perting gamaya, o tungod sa kagamay, tunukon pagyod, gamay ra ang nakasunod ni anak. So ang ibig sabihin sa wikang ng Tagalog, ganito mga kaibigan, sa Lucas City 13 mga kaibigan ngadto sa 14. Makaraan yun, sabi dito mga kaibigan, 11, 13 mani 14. Okay. Mataduha ang dalan. Okay. Sa 13 sabi dito, nahahabag ang Panginoon nang makita. Okay. Okay dito. Sabi dito. Sabi saya, may duha ka dalan. Ang dalan padulong sa kalaglagan o ang dalan padulong sa himaya, sa langit. I forgot the verse. Bes, sandali lang ha. Siguro punta natin sa Mateo. Mateo City, 13-14, mga kaibigan. I forgot. Sorry kayo, sorry. Pero sikapin kong makita ko mga kaibigan para kayo'y maniwala. Kasi ito may ibig sabihin ng ating Panginoon ito. Bakit sinabi niya hindi niya alam kailan matapos ang sanlibutan? Sa 13-14 mga kaibigan. Okay, ito. Mateo City 13-14. Sabi ni Jesus, ang title po dito, Makipot na Pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapamahakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit mapikot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Sabi siya, dua ang dalan. Ang dalan padung sa langit, dalan padung sa kalaglagan. Ang dalan padung sa langit, ngit-ngit, gamay rin nakatultol. Pero ang dalan padulong sa impyerno, lapad, hayag, daghan ang nakatuntol. Ibig sabihin, mga kaibigan, kung intindihin mo, mas marami pa ang nasa impyerno kaysa nasa langit. Maniwala ka ba? Maniwala ka ba nun? Ibig ba sabihin, kung mas marami ang nasa impyerno, kunti lang ang nasa langit, mas powerful para ang demonyo kaysa Panginoon. Pero sa katotohanan, mga kaibigan, mas marami ang nasa langit. Walang makabilang. Saan natin mabasa yan? Nasa Pinadayag City 9. Walang makabilang sa mga taong tinubos na nasa langit, mga kaibigan. Ano ang kanilang suot? Puti. Ano ang bitbit? Palwa. Domingo Ramos. So Katoliko pala yung lahat ng nasa langit. Kasi dito sa mundo, walang ibang bumitbit ng palwa during Domingo Ramos. Katoliko lang. What is the meaning of Domingo Ramos, yung Palm Sunday? Basahin mo, Juan 12:11. Nasa Biblia yan. Yun ay bilang pagpupugay at pagtanggap sa ating Panginoon. That is why we are always reminded yearly by the church na gawin natin ito bilang tradisyon na siyang pagpupugay at pagtanggap natin sa katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ay pumarito sa mundo upang tayo tubusin. Kaya yung mga tao sa Jerusalem, kumuha ng palwa. Ayon, ilang giwara-wara, mga kaigsunan. Pagkatapos, sabi ng Biblia, pagkatapos ng buhay sa lupa, mga kaibigan, yung mga tao na yun, nakita ni Juan, nasa langit, walang makabilang. Bawat isa may palwang hawak, mga kaibigan. May bit-bit na palwa silang lahat.
Ibig sabihin, Katoliko yung lahat, yung nasa langit, mga kaibigan. Hindi naman ako, hindi ko naman sabi ko nag-judge ako, mga kaibigan. Pero basahin mo lang at intindihin. Pedadayag 7:9 at saka John 12:11 and 12 para matauhan ka, mga kaibigan. So ito, sabihin nga natin dito, mga kaibigan. Pagpatuloy natin ito, ang ating aral sa araw na ito, mga kapatid, sapagkat marami talaga ang mga kaibigan natin na nagtatanong, mga kaibigan. So maniwala ka ba na si Kristo hindi niya alam kailan matapos ang sanlibutan? Alam na alam ng ating Panginoon. Saan mabasa? Dito tayo sa Juan 16, versikulo 30. O Juan, Kabanata 16, talata 30. Sabi ng ating mga apostolis, alam na namin, na alam mo na ang lahat. Ayun, maliwanag. Alam na ni Kristo ang lahat. Tanong, bakit sabi ni Kristo, hindi niya alam? For you to be always ready, mga kapatid. For us to be always ready. Kaya ngayon ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga sugo, busa kamo, kinakailangan ay mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao, nga wala kamo magpaabot diha kariya. Sa mabasa, Mateo 24:44, mga kaibigan. Basahin ko sa wikang Tagalog para maintindihan tayo sa mga Tagalog nating mga kapatid, mga kaibigan. Mateo 24:44. Ano sa pagkasabi sa Tagalog? Kaya nga, pasukin ang kanya. Okay. Mateo 24:44, mga kapatid. Dito tayo sa 44. Sa Tagalog, sabi sa Bisaya, busa usab kamo kinahanglan mangandam kanunay. Okay, mangandam kanunay. Kaya, sabi dito, kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Wow! Darating ang anak ng tao. Sinong anak ng tao? Si Jesus. Sinong tao na yan? Si Maria. Sino si Maria? Siya ang nagdadalang tao sa ating Panginoong Jesus. The same pala, walang ibang Jesus ang darating. The same Jesus Christ. Yung Christ na yan, yun pa rin ang ipinanganak ng ating mahal na ina na si Maria. Kaya nga sabi sa Tagalog, mga kaibigan, ulitin ko ulit, dito sa Mateo 24:44, kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yun ang ibig sabihin, hindi ko alam. Kasi para lagi kayong handa. Lagi kayong handa. Yun ang ibig sabihin, mga kaibigan. Hindi upang ibig sabihin na hindi alam ng ating Panginoon. Alam nga ni Jesus, mga igsoon, ang darating tayo dyan. Marami tayong mga bersikulo dyan. Sapagkat si Jesus, mga kaibigan, ang paghukom sa bandang huli ay hindi ibinigay ng Ama kahit kanino. Ang paghukom sa bandang huli ay binigay ng Ama sa kanyang anak. Yan sa Juan, Kabanata 5:22, mga kaibigan. Conclusion, itong Isaias 46, versikulo 10, hindi ito magamit laban sa ating Panginoong Hesus na sabi, ang Diyos ay alam ang lahat, pagkatapos si Kristo ay hindi alam, so hindi si Kristo Diyos. Hindi totoo yan. Ang ibig sabihin yan, bakit nasabi ng ating Panginoon, hindi niya alam, para tayong lahat ay palaging handa sapagkat siya ay darating sa araw na hindi natin inaasahan. Mateo 24:44, mga kapatid. So dito tayo sa last question, mga kaibigan. The last question ay ganito. Kapatid na Saldi, basahin mo ang Mateo 27:46. Okay, basahin ko. Ang nakalagay dito, ganito po sa Mateo 7:46. Nang mag-ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima sabaktani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa Bisaya, Diyos ko, nganong imo kong gibiyaan. Layo na kayo. Ang pinabayaan mo pasabot, ngano imo kong gipasagdan. Nganong imo kong gipasagdan. Yan ang pinabayaan. Pero sa iba, sa Bisaya, ngano imo kong gibiyaan. Ang lahi man ang pinabayaan o gibiyaan. Ang pinabayaan, gipasagdan. Ang gibiyaan gyud. Now, so wala gyud, mga kaigsunan, hindi pinabayaan ng Ama ang ating Panginoong Hesukristo.
Bakit pabayaan niya? Ha? Yun nga ang layunin ng Ama, na ibigay ang kanyang buhay ng kanyang anak upang tayo'y magkakaroon ng kaligtasan. Matapos na tayong iligtas na sa krus, malapit na, point something na lang. May isang katuparan na ang kagustuhan ng ating Ama. Diya pa siya biyaan hinoon. No, unbelievable, mga kaibigan. Gamitin natin. Gibiyaan. Tugutan ta gibiyaan. Mingon si Jesus, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Yung ibig bang sabihin natin ang ating Panginoong Hesukristo ang iniwan? Hindi ang ating Panginoong Hesus ang iniwanan ng Ama. Sapagkat hindi maring iwanan ng Ama ang kanyang anak. Nasa Biblia, niyan. Juan 8:29. Og siya nga nagpadala kanako, wala ako niya pasagdi. Sa Tagalog, na siya ay nagpapadala sa akin, hindi niya ako pinabayaan. Wow! Sapagkat hindi niya ako pinabayaang mag-iisa. Sapagkat, sabi dito, Juan 8:29. Okay, palabantang Tagalog, mga kaisunan, kay digin magdalag Bisaya, digin madaog ako lay pasagda. Juan, Kapitulo 8:29, mga igsoon. Okay. Unsa ingon din ni Ginoong Hesukristo? Juan 8:29. Now, giingon din ni, at kasama ko, Juan, Kapitulo 8:29. Okay. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniwan. Okay, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Hindi pala siya iniwan. Sapagkat lalo kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Gibuhat na ko ang kagustuhan samahan. Waday biyai. Kinsa may gibiyaan karon? Mga Exonias, Sayas, 54:7. Gibiyaan ko ikaw sa makadiyo, apan mo balik ako kanimo, ug mahalon ko na ikaw pag-ayo. Kinsa man ni ang iniwanan? Ang taong para na mga makasalanan. Iyon ang iniwan ng ating Panginoon, hindi ang kanyang anak, mga kapatid. Sapagkat sabi ni Jesus sa Juan 17:4, Ama, sabi dito, Ama. Yung Juan 17:4, basahin natin, binasa ko na ito sa wikang Tagalog, sa Bisaya na memorize ko, pero sa Tagalog hindi pa. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko ang ipinagawa mo sa akin, ang kalugod-lugod sa iyo. Wow! Natapos ko ang ipinagawa mo sa akin. Natapos ko, pagkatapos iwanan mo? Hindi. So, insakto yun dito sa Mateo 26:46. Ang hindi lang insakto, ang hindi lang tama ang interpretasyon ng tao, mga kaibigan, sapagkat ang tao ay may reservation palagi, mga kaibigan. Kaya nga itong ginagamit, mga kaibigan, sa halimbawa, na during the 7 last word, sa Biyernes Santo, the 7 last word, ang pang-anim na words, ano yun, last words? Pang-anim na last word, Juan 19:30, sumagot si Jesus, pinainom ng suka, pagkatapos sumigaw, consumatum est. Ibig sabihin, natapos na. Ano ang natapos? Natapos ba ang kanyang buhay? Hindi. Ang natapos po dito, ang nang tayo'y tubusin. Ama, natapos na. Gitubos ko na. Giluwas ko na ang kalibutan. Wow! Tapos na, mga kaigsunan, humanata gitubos, humanata giluwas ni Kristo siyang dugo. Apan ang kaluwasan kamulupang atong trabahoon, mga igsuon. That is why hanggang sa ngayon nanrito pa rin si Baba sa sanlibutan ng simbahan, sapagkat po ang simbahan ay siya po ang ospital ng lahat ng mga may kasalanan. Kasali na ako dyan, mga kapatid. Yan. Sana'y naintindihan tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Sa sandaling ito, mga kaibigan, hinaot na inyong nasabtan kining atong topic karon, may tungod sa 6 na mga katanungan na sabi nila, si Kristo ay hindi Diyos. Sana'y natauhan din kayo, tayong lahat, mga kapatid, at saka itong mga verses na ito, mga kaibigan, hindi ito magamit laban kay Kristo, sabihin nila na si Kristo ay hindi Diyos. Sapagkat si Kristo ay totoong Diyos. Ayon sa Hebreo 1:8, ang Amahan na mismo ang nagsasabi na ang kanyang anak ay Diyos, mga kaibigan. So now, delikado ito.
may delikado. May sabi ni Jesus, dito tayo sa Juan 8:23, kung hindi kayo maniwala na ako ay ako, talagang mamamatay kayo. Sinong ako mao ako? Siya ay Diyos. Exodus 3:14. Ang Diyos sabi kay Moises ng Diyos, ako mao ako. At si Jesus sabi ni Jesus, kung kayo hindi maniniwala na ako'y ako, kayo'y talaga mamamatay. Ibig sabihin, kung hindi kayo maniwala na ako ay Diyos, sabi ni Jesus, kayo talaga ay mamamatay sa iyong mga kasalanan. Juan 8:23-24, mga kaibigan. So maraming salamat sa iyong daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Hinautunta sa mga igsuon nato nga kanunay gasunod ng atong program. Puntahan niyo mga kaibigan ang ating YouTube, the Marian's Crusaders by Brad Saldi Ugon. At saka may mga kaibigan din ako, may mga kasamahan din ako sa organization sa Catholic Faith Defender sa aking pagpupugay sa kanilang lahat. Ni Brother Socrates Fernandez sa Cebu, ni Brother Wendell Talibong nasa Osamis City, ni Brother Ray Hentelia sa Bacolod City, at isang professor po ng theology, then si Father Greg Mendez sa Bohol, o si Father Darwin Gitgano, at saka sa aming presidente po, si Brad Ryan Mejiliano sa Catholic Faith Defender na nakabase sa Davao. At sa akin rin po, pagpupugay, magandang hapon po, Father Julian Ritiques, ang aming spiritual director sa Catholic Faith Defender dito sa buong Region 10. O saka sa ating spiritual director hanggang sa ngayon, I think si Father Inok pa rin ang ating spiritual directors sa buong bansa. Ito po ang iyong lingkod, si Marian Saldi Ugon. Maraming salamat po. Mahal ko kayong lahat. I love you all.